5:45 AM pa lang po ngayon. Hinatid ko lang yung anak ko dito sa gate. Tingnan nyo kung ano nangyari dito sa aking orchids. Yan, nabali. Siguro sa sobrang bigat ng bulaklak niya dahil nga po 4 na spike ang lumabas at halos lahat na talaga nag-open na yung bulaklak. Kaya yan, tingnan nyo, nabali. Hindi na kinayanan ng kanyang cane. Yung napakahaba at napakaraming spike na to. Yan, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito. Siguro, kukuhanin ko na lang yung mga bulaklak at lalagay ko sa prayer room. Kasi nga po, dito, sa grotto, yan, gusto ko laging maraming bulaklak dito. Tsaka dito nga, pagpasok ng gate, pag may sumilip, ito kagad ang kita yung magagandang bulaklak na nandito. Kaya lang talagang nakakalungkot isipin na ganito yung nangyari. Tuwan-tuwa ako. Ngayon, pinag-iisipan ko kung paano yung gagawin ko kapag naglabas na uli ng mahabang spike at maraming spike. Itong aking mga Dendrobium orchids. Mag-iisip po ako ng paraan kung ano yung gagawin ko. At humihingi na rin ako ng suggestion sa inyo kung paano yung gagawin ko para hindi mabali yung ganito kaganda at kahaba na spike. Lalo na kapag nag-uulan. Kagabi kasi umambon din. At kahapon, napakalakas ng hangin. Kaya, ayan, tingnan nyo nangyari. Nakakalungkot naman. Pero, okay lang to. Kasi, kapag tinanggal ko naman po to at inilagay ko sa flower vase doon sa prayer room namin, magtatagal din naman to. Kaya lang, sayang, dapat ito, aabutin to ng Christmas. Yung mga bulaklak na to. Ayan, hindi na inabot. Pero yung nandun sa prayer room na binili ko po noong undas, noong October 28, hanggang ngayon meron pa. Mamaya pakikita ko sa inyo pagkat ko nitong orchids na to. Ayan, tingnan nyo. Sayang. Ihahapay ko muna dito na ganyan para hindi tuluyang mabali. Ayan. Ay, nako. Mamaya ko na lang po ito ikakat at may gagawin pa ako. Pakikita ko sa inyo mamaya. Gusto ko lang kahit madilim pa, gusto ko lang na i-share agad sa inyo kung ano na yung nangyari sa napakaganda at napakahaba na spike ng aking Dendrobium orchids. At ito gusto kong lagyan na rin ng tukod itong aking mga kulay white. Tingnan nyo, marami rin kasi siya na spike at kapag bumuka na lahat yung bulaklak niya, bibigat na yan lalo kapag naulan. Ayan, malapit na sila mag full bloom itong mga nauna na bumuka. After 3 days po, tsaka ko lang po na ipakita ulit sa inyo yung nabali ko na Dendrobium orchids na si Indonesia Raya Red. Ito nga po yan. Bale, nung isang araw, madaling araw nga nakita ko, nabali ito dahil napakalakas po ng hangin dito. Tapos, ginawan ko na ng paraan po para hindi na siya tuluyang mabali. Dahil po, dito siya nabali sa gawin na to. Dahil ito po ay mura pa at malambot pa. Tapos, napakabigat at napakarami po kasing kikis at nag full bloom na po kasi sila kaya sumobra na po yung bigat ng bulaklak. After 3 days nga po, tsaka ko lang ulit napakita sa inyo kasi nga hindi ako makapag-video dahil madalas kapag mag-video ako may music at may mga batang naglalaro. Kaya inabot pa po ng 3 days bago ko maipakita sa inyo to uli. Na nagawan ko na ng paraan, nilagyan ko po ng buho
ng bukawi. Kaya maliit po tong buho na to. Ito po ay buho na bukawi. Bale, ikinapit ko dito sa sanga ng driftwood para hindi siya gumalaw at hindi matanggal. At nilagyan ko po ng plastic straw dito para hindi na po tuluyang mabali itong pagkakabali dito. Kasi nga napakamura pa nito. At dito nilagyan ko rin siya ng plastic straw para sigurado na ako na hindi mabali yung pinaka kekis niya. Kasi dito ang nabali yung cane dahil sa bigat. At nilagyan ko rin dito sa taas para secured na yung mga bulaklak at hindi na po sila mabali. At saka okay lang po pala na after 3 days ko na ipakita sa inyo itong mga bulaklak ng aking Indonesia Raya Red. Dahil tiningnan ko rin sila kung malalanta sila. Dahil po itong si Salaya Twist nung nabali siya, eto po, lanta na ngayon lahat yung bulaklak niya. Ganyan po kasi mangyayari, kaya nanghihinayang ako kung mababali yung mga spike. Kapag po pala dito sa cane nabali, pero hindi naman tuluyang bali, naitali nyo kaagad yung inyong Dendrobium orchids, bali hindi po maapektuhan yung mga bulaklak niya. Kasi nanghihinayang talaga ako kung agad-agad ay malalanta tong mga bulaklak na to. Ang sabi ko po sa unang video, ito po ay ikakat ko at ilalagay ko sa prayer room. Nung makita ko po after 3 days nga na to, nag-iba na po yung isip ko dahil doon naman sa prayer room meron naman po na mga bulaklak doon na binibili ko sa Sampaguita sa nagtitinda dito. At saka yung white Dendrobium orchids na Sonia, meron pa po doon. Yun yung tinira ko noong bumili kami sa Dangwa ng orchids. October 28 pa po yun. Hanggang ngayon meron pa po. Mamaya ipakikita ko sa inyo. Sa 32 years po na pag-aalaga ko ng Dendrobium orchids, hanggang ngayon namamatayan pa rin po ako ng orchids. Sa experience ko po, kapag may nababali dito sa taas ng cane o yung pinaka crown nila nasasaktan, naglalabasan po yung spike o yung kekis nila. Katulad po nito, ayan no, nung nabali po to, ito yung bandang taas na to, walang bukol yan. Ngayon po dito sa pinaka nodes, ayan, may bukol at saka yan, may bukol dyan sa pinaka nodes na yan. Eto meron din yan. Bale, sa palagay ko dito lalabasan sila ng kekis o kaya ng spike. Yan po yung lagi kong na-experience mula nung nag-alaga ako ng mga Dendrobium orchids. At ipakita ko na rin sa inyo itong aking Dendrobium Sonia White. Ito po yung ID nitong kulay white na to na Dendrobium orchids. Nilagyan ko na rin po ng plastic straw itong pinakamahaba na spike. Kaya lang po yung pinakadulo niya wala na. Siguro kinain to ng ibon o natuyo. Ayan, mukhang natuyo lang naman to. Yan, nilagyan ko nga po ng plastic straw. At hindi ko inaasahan, malakas yung hangin tuwing hapon dito. Yan, nabali yung isa. Hindi naman siya ganun kahaba, kaya hindi ko na nilagyan ng straw. Kaya lang ayan o, nabali. Kaya ikakat natin to at isasama ko doon sa flower vase doon sa prayer room ko. Ayan, ito po yung nabali na to, talagang tuluyan na itong mababali. Masasayang lang yung bulaklak. Ikakat ko na po
At lalagay natin sa flower vase doon sa prayer room. Ayan, nalaglag na. Ilalagay natin doon sa prayer room mamaya. At ipakikita ko rin sa inyo yung nakalagay sa flower vase na Sonia White Dendrobium orchids na nilagay ko po doon. Tinira ko yon mula nung undas. Pero October 28 pa po nung binili namin yun sa Dangwa. I-update ko na rin po kayo dito sa Dendrobium orchids na namulaklak nung nag-uulan. Ito yung mahabang spike. Ngayon po, dito sa pinaka gitnang cane niya, ito po, naglabas uli ng spike. Kaya po ito yung maganda sa mga Dendrobium orchids kahit wala na silang dahon. Pero ito, may mga dahon pa to, nagbigay pa ng panibagong spike. Yan, kahit dito sa mga walang dahon na yan, lalabasan din yan ng spike o keikis. Tapos ito, yung isa sa mga kinain ng suso noon na nakalagay yan, nakakapit doon sa mga driftwood sa harapan ng bahay namin. Ngayon, ayan, merong spike na lumabas. At ito, sanggumay na galing doon sa kay Mang Danis Organic Farm. Ipakita ko na rin po sa inyo itong aking Vanda Lameliata. Ayan o, naglalabas na rin siya ng spike. Pero madalas na yung magbulaklak. Ito yung mga spike niya na natuyo. Ayan o, bago. At ito pong aking si Dendrobium King Dragon na si Toms. Ayan, nilagyan ko na rin po ng plastic straw. Tinalian ko na para hindi na po siya mabali. Sayang kasi yung bulaklak. Hindi naman po natin maiiwasan yung pagbali talaga ng mga bulaklak ng ating mga orchids, lalo na kung mahaba ang spike niya at malalakas ang hangin, lalo na kapag umuulan, bumibigat ang mga bulaklak dahil sa mga tubig na nandyan sa mga petals nila. Pinakita ko sa inyo itong si Three Lips nung nakaraan. Tapos ngayon, may bago na naman siyang spike. Dahil mataba siya, ang alam ko, ang lumabas dito ay keikis. Nung una, akala ko keikis lang yung lalabas sa kanya dahil mataba yung nandito sa pinakapuno niya. Ngayon, ayan nagbigay na naman siya ng panibagong keikis. Ito po ay si Three Lips. Ito yung bulaklak niya. Hindi lang maganda yung bulaklak nila ngayon, iisa yung perfect na bulaklak nitong si Three Lips dahil may mga designer dito sa aming bakuran, gaya ng mga ibon na yan, nilalagyan nila ng design yung mga petals ng aking mga orchids. Total po, nandito na rin lang ako sa pagpapakita ko sa inyo nitong mga orchids na to. Meron ding mga bagong spike na lumabas. Ito po ay si Sonia Big White. Ito yung malalaking petals ng kulay white na kagaya nun. Kaya lang yon, hindi siya ganun lalaki yung bulaklak at mabibilog yung petals. Ito po yon. Kaya po ang ID po nitong lumabas na spike na yan ay Sonia Big White. Tapos, nung nakaraang video, nagtanong po ako kung sino yung nakakaalam ng ID na hindi ko alam ng mga bulaklak nitong aking Dendrobium orchids. Ito po yung may powder pink na bulaklak. Ngayon, palanta na yung mga ibang bulaklak niya. At ngayon, may bagong spike na naman na lumalabas. At alam ko na po yung ID nito. Ito po ay si Dendrobium orchids Airy Peach. Ayan, medyo madumi na lang yung bulaklak niya kasi palanta na rin. At ito pa yung isa na tinatanong ko rin kung ano yung ID nito. Madalas ko itanong to kapag nag-video ako. Madalas ko itanong pero wala pang nakakasagot kung ano yung ID nitong mga orchids na to. Ngayon,
alam ko na rin po yung ID niyang orchids na yan. Ito po ay si Dendrobium orchids Pink Happy. Yan po pala yung ID niya, Pink Happy. Pero hindi kulay pink ang bulaklak niya, kundi purple and white. Tapos kapag bagong bukas siya, meron siyang kulay green doon sa gitna. Bago ko po tapusin ang aking video ay pakikita ko sa inyo yung natitirang orchids na binili namin doon sa Dangwa. Meron pa po dito na maliit na lang at ilang piraso na lang na bulaklak kasi 19 days na po yon mula nung binili namin. Nandito tayo ngayon sa aming prayer room. Yan, kasi dito ko nilagay yung tinira ko na orchids. Yan, nandiyan si Mama Mary, si Santa Elena, meron tayong Sleeping Saint Joseph, at si Sleeping Mama Mary. Ito po si Santa Elena, ito yung lamina ni Santa Elena. Ito naman po yung alaga namin na Birhen Medalla Milagrosa. At syempre, meron din akong alagang madre dito. Yan po si Sister Esperanza. Yan, ito, ilalagay na natin dito. At ito, may chibi ako ng Santa Elena at saka San Isidro Labrador. At meron din po ako ng Our Lady of Manawag. Yan, ito yung mga alaga ko. Ayan o, tingnan nyo. Ito yung flower vase na nilagyan ko ng mga Dendrobium orchids. Bali, 19 days na po yan mula nung binili ko doon sa Dangwa. At ito, ilalagay natin dito sa likod. Yan, kasi kaya lumiit na po yan. Halos araw-araw, pinapalitan ko yan ng tubig. Tapos yung pinakatangkay niya dito sa baba, pinuputulan ko kahit maliit lang para magtagal yung bulaklak. Yun po yung sekreto para magtagal yung mga bulaklak na nilalagay natin sa mga flower vase, yung papalitan natin araw-araw ng tubig. Yan po, hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.